At ayan mga ka-crypto, sabi po sa ating balita dito ay expert states how many XLM you need to get rich. Ayan, meron na pong isang eksperto dito ang nagsabi kung kung gaano po karaming XLM ang kakailanganin natin para tayo ay yumaman. Ayan, isa po itong usap-usapan sa buong crypto community kung saan ay paano natin maaabot ang ating minimithing 7 digits na portfolio. May mga pagkakataon po kasi na naitatanong natin sa ating sarili kung gaano ba talaga karaming tokens ang kailangan natin para masabing handa na tayo sa susunod na market cycle. Yan, ang susunod na malaking market cycle. Ngayon ay ayon po sa lumabas na ulat ngayon, ang finance expert dito na si Levy Crypto Crusaders ay siya po ay naglabas ng isang napaka-interesting na framework para masagot ang katanungang ito. Sa kanyang pagsusuri ay tinignan po niya ang iba't ibang price scenarios para kay Stellar o XLM at kung ilang tokens ang kakailanganin ng isang ordinaryong investor para umabot po sa $1 million portfolio value. Sa kasalukuyan, si XLM ay nasa paligid po ng 0.18. Ayan, nasa 0.18 na presyo. Ayan. Ayan. At ang tanong ay sa ganitong presyo, gaano karami ang dapat nating hawakan? Ang mga numerong ibinahagi po ni Levy ay tiyak na magbubukas po ng ating mga mata sa kung anong antas ng paglago ang kinakailangan ng network para maabot ang ating mga target na ito. Hindi na natin pinapatagal pa ito. Kaya simulan na natin ang paghimay sa bawat detalye ng kanyang pagsuri sa video na ito. Ngayon ay magkano ba talaga ang kailangang XLM tokens kung sakaling pumalo po ito sa $1. Unahin po nating suriin ang unang yugto ng kanyang projection. Ayon po kay Levy, kung sa XLM ay aakyat po sa $1, ang isang investor ay mangangailangan ng eksaktong 1 million tokens para magkaroon po ng portfolio na nagkakahalaga ng $1 million. Para po sa marami sa atin, ang presyong $1 ay isang malaking milestone dahil po sa kasaysayan ng Stellar. Hindi pa nito kailanman nararating ang psychological barrier na ito. Ngayon sa aking opinion, ang pag-abot po sa presyong $1 ay mukhang nakasalalay ng husto sa isang malakas na bull market momentum. Kung susuriin po natin ang kasalukuyang takbo ng market ngayong taong 2026, ang pag-akyat po sa $1 ay mangangailangan ng matinding speculative buying at pangkalahatang sigla sa buong crypto space. Kung ikaw ay nag-iipon ngayon sa presyong 0.18, ang pag-abot po sa 1 milyong tokens ay nangangailangan ng malaking kapital. Pero ayon po kay Levy, ang milestone na ito ay kaya namang maabot sa loob ng isang paborableng market cycle kung magpapatuloy po ang kasalukuyang momentum na binubuo ng asset. Kaya masasabi ko po ay ang $1 ay hindi po imposibleng mangyari. Pero kailangan po nating tandaan na ang paghawak ng 1 milyong token sa kasalukuyang halaga ay nangangailangan po ng sapat na tiyaga at tamang diskarte sa pag-iipon habang mababa pa ang presyo. Ngayon ay paano naman po kung umabot po sa $3 o $5 ang Stellar? Sapat ba ang kaunting tokens? Ayan, habang tumataas po ang inaasahang presyo, bumababa naman ang bilang ng mga tokens na kakailanganin para makuha ang parehong $1 million portfolio value. Ayon po kay Levy, kung umakyat po sa XLM sa presyong $3, ang kinakailangang holding ay bababa po sa tinatayang 333,000 tokens na lamang. At kung magpapatuloy pa ito patungong $5, ang kinakailangan na lang ay 200,000 tokens para maabot po
ang ayan, para maabot po yan, para maabot po ang parehong 7-digit na halaga. Gayunpaman, binibigyang diin niya na ang bawat pagtaas ng target na presyo ay may kaakibat po na mas mataas na inaasahan sa paglago ng mismong network ng Stellar. Ngayon, para po sa akin, ang $3 at saka $5 na target ay hindi na po basta-basta maaabot ng puro hype lamang. Sabi nga ni Levy, ang $3 XLM ay magpapahiwatig ng market capitalization na aabot po sa roughly $100 billion. Ibig sabihin nito, kakailanganin po ng Stellar na itatag ang sarili po nito sa tabi ng mga higanting digital asset networks sa industriya. At pagdating naman sa $5 na price target, ang market cap ay aabot po sa humigit kumulang $170 billion. Isang halaga na halos doble ng kasalukuyang valuation ni XRP. Sa aking palagay, ang pag-abot po sa $5 ay nakasalalay ng buo sa kung paano po magiging matagumpay ang kanilang DTCC Tokenization Initiative. Kapag pumasok na ito sa full operation at nagsimulang lumikha ng totoong transaction volume, saka lang natin makikita ang totoong lakas ng Stellar. Ang mga numerong ito ay nagpapakita na ang utility at adoption ang tunay na magdidikta kung sino ang aabante sa hinaharap. At ngayon ay makakamit ba natin ang $10 XLM at ano ang epekto nito sa global financial infrastructure? Dumako naman po tayo dito sa pinaka-ambisyosong senaryo na ibinahagi dito. Ayon po kay Levy, para maabot po ang $10 na presyo para sa bawat XLM token, ang kabuang valuation o market capitalization ng network ay dapat pong umabot sa paligid ng $340 billion. Sa puntong ito, ang isang investor ay mangangailangan na lamang ng 100,000 tokens para magkaroon po ng $1 million portfolio. Ngunit nilinaw po niya na ang ganitong kataas na valuation ay mangangailangan ng pagbabago ng Stellar upang maging isang pangunahing financial infrastructure na aasahan po ng mga pamahalaan, institution at mga negosyo sa buong mundo para sa kanilang pang-araw-araw na transaction. Sa aking opinyon, ang $10 XLM ay isang napakalaking pangarap para sa karamihan sa atin. At sa tingin ko, ito ay nangangailangan po ng isang ganap na pagbabago sa sa global financial system. Hindi na po ito usapin ng simpleng pagtaas ng presyo dahil po sa bull market. Ito ay tungkol po sa deep institutional integration. Kung ang mga bangko at gobyerno sa buong mundo ay magsisimulang umasa sa Stellar Network para sa pagpapadala ng pondo at pag-areglo ng mga transaction, ang $340 billion market cap ay magiging makatotohanan na. Kaya ang opinion ko po rito, ang ganitong uri ng layunin ay may mahabang time horizon. Hindi po ito mangyayari sa loob ng ilang linggo o buwan lamang. Kailangan nating tingnan ang mas malaking larawan kung saan ang technology ay unti-unting tinatanggap ng mga tradisyonal na financial institution. Ang framework na ito ay nagbibigay po sa atin ng magandang gabay kung paano natin susukatin ang paglago ng ating mga investments sa paglipas ng panahon. Ngayon ay paano naman natin iaangkop ang ating strategy sa mga gabay na ito ngayon pong taong 2026. Ayan, ang mga pahayag at balangkas na ibinahagi ay nagbibigay po sa atin ng isang malinaw na pananaw sa kung paano suriin ang ating mga hawak na XLM tokens. Nalaman natin na ang mas mababang mga target na presyo ay posibleng makamit sa pamamagitan ng isa na namang paborableng market cycle, habang ang mas matataas na valuations ay lubos na nakasalalay sa matagumpay na pagpapatupad ng mga bagong technology at initiative na kasalukuyang pinapaunlad ng network.
Ang pinakamalagang aral po na maaari nating makuha rito ay ang pag-unawa na ang tunay na paglago ay hindi lamang nakasalalay sa pagtaas ng presyo sa market, kundi sa pagtaas ng adoption, utility at paggamit ng mga institution. Kaya bilang mga taong nag-aabang sa pagbabago ng mundo ng crypto, ang pagkakaroon po ng tamang kaalaman at pasensya ang ating magiging pinakamalakas na sandata. Kaya manatili po tayo mapanuri, maging handa sa mga pagbabago at laging unahin ang pag-aaral ng mga pundasyon bago gumawa ng anumang hakbang sa ating mga portfolio. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.